Nang bumaling si Emmy sa kanyang mister, ay nakita niyang sapaw-sapaw nito ang kanyang balikat. Lalong nag-alala si Emmy nang makita niya ang pag-agos ng dugo mula roon. Ashton. Mangiyak-ngiyak siyang humawak sa balikat ng kanyang mister. I'm alright my beloved, hinawakan naman ng isang kamay ni Ashton ang kamay ni Emmy na nasa kanyang balikat, at sa kamarahang pinisil iyon. Ang sweet. Mapaklang tura ni Dindi dahilan upang pareho silang mapatingin sa kanya. Pero sayang dahil malapit nang magwakas ang kwento nyo. At sisiguraduhin kung magtatapos iyon sa trahedya. Mariing saad nito. Habang matalim ang titig sa kanila. Please don't do that Dindi. Puno ng sinseridad na tura ni Ashton, ngunit hindi naman siya pinakinggan ng babae. Sandaling ako ang tingin nito kay Emmy, unti-unti ring gumuhit ang lungkot sa mga mata nito, bago nito ibalik ang tingin kay Ashton. Buong akala ko noon, si Emmy na ang magiging daan upang maisakatuparan ko ang paghihiganti ko. Buong akala ko, makakasama ko siya sa paghihiganti sa iyo, at dahil mahal mo siya, siya ang dudurog sa iyo ng sobra. Mahina itong napabuntong hininga. Napakaganda sanang paghihiganti iyon. Umiling-iling ito bago nagpatuloy sa pagsasalita. Pero nagkamali ako dahil pinatawad ka niya. Tumulo ang luha nito bago muling nagsalita. Kaya gaya ng dati, pakiramdam ko, mag-isa na naman ako. Tila naman humapdi ang puso ni Emmy sa narinig. Sorry Dindi, hindi ko alam na ganun ang naiparamdam ko sa'yo. Galit naman talaga ako kay Ashton noon, kulang na lang ay isumpa ko siya dahil sa ginawa niya. Pero alam mo, habang nagtatanim ako ng galit, ako yung mas nahihirapan. Tila kusa ring tumulo ang luha ni Emmy bago siya muling nagsalita. Pero ang mabigat na pasanin sa loob ko, gamaan nang matuto akong magpatawad. Dindi, hindi pa huli ang lahat, magpatawad ka at magsimulang muli. Puno ng sinseridad ang mga mata nito, ngunit tila baliwala iyon kay Dindi. Umiling-iling ito habang lumuluha. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin si Emmy sa pagsasalita. Sa ginagawa mong sinisira mo lamang ang buhay mo Dindi. Pinunas ni Dindi ang kanyang luha. Nang salubungin niya ang tingin ni Emmy, ay kitang-kita sa mga mata nito ang labis na hinanakit. Matagal nang sira ang buhay ko Emmy. Mula nang mawala ang mga kapatid ko, nasira ang lahat ng pangarap ko sa buhay. Nawala ng saysay ang buhay ko. Mariing wika nito. Ilang ulit kong hiniling noon na sana ay mawala na lamang ako sa mundo. Dindi, hindi napigilan ni Emmy ang lalong maawa sa babae. Aniya sa isip, biktima ito ng masalimuot na nakaraan na siyang nagtulak rito upang maging masama. Kaya kahit ano pang sabihin mo, buo na ang pasya ko, itutuloy ko ang paghihiganti ko, tatapusin ko ang paboritong anak ni Don Flaquido. Ipaparamdam ko sa kanya ang naramdaman ko nang mawalan ako ng pamilya. Muli nitong itinaas ang kanyang armas, at itinutok iyon kay Ashton Blumentritt. Maawa ka Dindi, may mga anak kami. Hindi napigilan ni Emmy ang mapahagulgol. Naging dahilan iyon upang bumaling sa kanya si Dindi. Kahit mawala ng magulang ang mga anak mo, mabubuhay pa rin sila ng marangya. Konting pagsubok lang sa kanila ang maulila, kumpara sa pinagdaanan ko noon. Maawa ka, huwag mo namang idamay ang mga anak ko. Lalo napahagulgol si Emmy. Nakakarindi ang iyak mo. Ang sakit sa tainga. Kaya mabuti pa, ikaw na lang ang uunahin ko. Itinutok nito sa kanya ang hawak nitong armas. Ako na lang Dindi. Huwag mong idamay si Emmy. Hindi. Walang mamatay. Umiling-iling ito habang patuloy na umaagos ang masaganang luha sa pisngi nito. Hindi mo kami iiwan ng mga bata Thunders. Hindi sila mawawalan ng magulang. Tama na ang drama. Hindi na magbabago ang isip ko, kaya huwag niyo akong daanan sa acting. Sandali nitong pinaglipat-lipat ang tingin sa kanila. Lalo na lamang napaluha si Emmy. Humigpit naman ang pagkakahawak ni Ashton sa kanyang misis. Sino kayang uunahin ko sa inyo? Itinutok nito ang armas kay Ashton. Ikaw kaya? Parang awa na Dindi, huwag mong gawin to. Umiiyak na pagmamakaawa ni Emmy. Naging dahilan iyon upang kumilos ang kamay ni Dindi, at itinutok sa kanya. Sige, ikaw na lang ang uunahin ko. Inaasahan ni Dindi magmakaawa ito, ngunit sa halip ay kitang-kita niya ang pagniwi ni Emmy, kasabay ng paghawak nito sa kanyang tiyan. Emmy, lalong namutla ang mukha ni Ashton sa sunod na nasaksihan. Mula sa binti ng kanyang misis, ay umaagos ang kulay pulang likido.
Ashton. Kaagad siyang hinawakan ni Ashton upang alalayan. Mahina namang napahalakhak si Dindy, nang matanto niya ang nangyayari. Kita mo nga naman, pati ang langit mukhang umaayon sa gusto ko. Kaya para hindi ka na mahirapan, papadalan ko na ang lahat para sa'yo. Gumuhit ang ngisi sa labi ni Dindy. Mariin itong tumitig kay Emmy, kasabay ng pagkalabit nito sa gatilyo ng armas. Emmy, umalingaw-ngaw ang tinig ni Ashton Blumentritt, kasunod ng pag-alingaw-ngaw ng putok ng armas. Hindi niya napigilan ang mapaiyak, nang makita niya ang pag-agos ng masaganang dugo sa dibdib ng kanyang kabiyak. Walang hiya ka Dindy, nagngangalit niyang turan. Huwag kang mag-alala, dahil ikaw na ang isusunod ko. Mariing saad nito. Ang akmang pagtutok nito ng armas sa lalaki ay naudlot ng magsalita ang isang tinig. Mga pulis kami, huwag kang kikilos ng masama. Napaawang ang labi ni Dindy, nang madako ang tingin sa nagsalita. At tila nawalan siya ng kulay, nang makita niyang pinalibutan ng unipormadong pulis ang lugar. Nanlilisik ang tingin nitong bumaling kay Ashton. Hindi nga ako nagkamali. Traidor ka Villacorda. Hindi umimik si Ashton, nanatili ang atensyon nito sa kanyang misis. Kitang-kita rin ni Dindy ang paglapit ng kanang kamay nitong si Tadeo Miguero. Master, buti na lang at na-trace namin ang location mo. Let's bring Emmy to the hospital. Kaagad namang tumungo si Tadeo, at inalalayan ang kanyang amo. Ito na rin ang bumuhat sa naghihingalong si Emmy. Dendelan Tuka, inaaresto ka namin sa salang. Hindi na natapos ng pulis ang sasabihin niya nang humiyaw si Dindy. Hindi ako papayag. Tatapusin ko si Villacorda. Mabilis na kumilos ang kamay ni Dendelan, upang itutok ang armas sa nakatalikod na si Ashton. Muling umalangaw-ngaw ang putok ng armas. Nang lumingon sina Ashton at Tadeo sa kanilang pinagmulan, ay kitang-kita nila ang pagbagsak ng katawan ni Dindy sa lupa. Mahigpit na hinawakan ni Ashton ang kamay ni Emmy. Please stay awake Emmy. Be strong for us. Lumuluhang dinampyan ni Ashton ng halik ang likod ng kamay ng kanyang misis. Ashton, nang hihina at hirap na saad ni Emmy. Ang mga bata, they are very safe, my beloved. Don't worry about them, okay? Mahinang umungol si Emmy bilang tugon. Lalo namang umusbong ang pag-aalala ni Ashton. Drive even faster Tadeo. Masyado ng maraming dugo ang nawala sa asawa ko. Opo, Master. Nang muling ibalik ni Ashton ang tingin sa kanyang misis, nagtama ang kanilang mga mata. Ashton. Kitang-kita ni Ashton Blumentritt ang panunubog ng mga mata nito. Mahal kita Thunders. Mahal na mahal. Lalo namang naluha si Ashton. Gayunpaman ay pinilit pa rin niyang magsalita. If you love me, fight Emmy. Malapit na tayo sa hospital, kaya kapit ka lang okay. Hindi umimik ang kanyang misis, sa halip ay ipinikit nito ang kanyang mga mata. Kitang-kita ang paghihirap nito sa paghinga. Hindi naman mampat ang luha ni Ashton, kahit nang dampian niya ng halik ang noo ng babaeng kanyang minamahal. Lumaban ka para sa amin ng mga bata. Huwag mo kaming iwan. Nanatiling walang imek si Emmy. Ngunit naramdaman naman niya ang mahinang pagpisil ni Emmy sa kanyang kamay. Nandito na tayo Master. Kaagad na saad ni Tadeo nang may hinto nito ang sasakyan. Mabilis rin itong lumabas ng driver's seat, at binuksan ang backseat na kinaroroonan nina Emmy at Ashton. Emergency. Kailangan namin ng tulong. Malakas na sigaw ni Tadeo, upang makuha ang atensyon ng guard ng hospital, bago nito tinulungan si Ashton na mailabas si Emmy. Naging mabilis naman ang respond ng mga hospital workers, dahil kaagad na lumabas ang ilang nurse na may dalang stretcher. Wala silang sinayang na sandali, at kaagad na inilipat nila roon ang katawan ni Emmy. Hold on my beloved. Please hold on. Hindi niya inalis ang tingin niya sa kanyang misis, habang tumutulong siya sa pagtulak ng kinalululanan nito. Nakita pa niya ang sandaling pagmulat ng mga mata ni Emmy, bago ito tuluyang makarating sa emergency room. I am here, my beloved. I won't leave you. Hanggang dito na lang po kayo sir. Bawal po kayo sa loob. Noon na rin napabaling ng tingin si Ashton sa doktor. Please do everything to save my wife and my child. We will sir. Matapos marinig iyon, ay muling napabaling sa kanyang misis. Nang muling itulak ng medical team ang stretcher, ay wala na siyang nagawa.
kundi bit-iwan iyon. Habang pinapanood niyang papalayo ang kanyang misis, ay tila lalo ring tumitindi ang kirot na kanyang nadarama. I will wait for you, Emmy. Nagawa pang masabi ni Ashton. Bago sumara ang pintuang gawa sa salamin ng emergency room. Master, magtiwala po tayo. Malalampasan iyon ni Lady Emmy. Hindi na nagawang masagot ni Ashton ang tinura ni Tadeo. Hindi na siya nakatiis. Kaagad na humakbang ang kanyang mga paa palapit sa nakasaradong pinto. Kitang-kita niya nang magsimulang gamutin ng mga doktor at nurse ang kanyang misis. Napahawak siya sa pintong gawa sa salamin. Tila ba sa ganong paraan at nahahaplos niya ang babaeng kanyang minamahal. Para siyang sasabog dahil sa matinding damdamin na kanyang nadarama. Please fight, Emmy, huwag mo kaming iwan. Wala na siyang pakialam kahit makita siyang lumuluhan ng kanyang mga tauhan, at ang mga taong dumaraan. Nasaan si Emmy? Automatiko namang napatingin sina Ashton at Tadeo sa pinagmulan ng tinig, iyon ay walang iba kundi si Amaya Valdez. Mama, anong nangyari sa anak ko? Kitang-kita ang labis na pag-aalala sa mukha nito. I'm sorry Mama, this is my fault. Tila namang hindi siya inintindi ng ginang, mas nang ibabaw ang pag-aalala nito nang mapatingin siya sa pinto. Wala siyang sinayang na sandali, at kaagad na lumapit roon. Emmy anak. Tumulo ang luha sa mga mata ng ginang. Ang anak ko. Nakakaawa ang anak ko. Lalo itong humagulgol. Emmy is a strong woman Mama. I'm no, lalaban siya para sa atin. Kaagad namang bumaling si Amaya sa kanyang manugang. Hindi ko kakayanin kapag nawala sa akin ang anak ko. Umiling-iling ito kasabay ng pagpunas nito sa kanyang mga luha. Bago pa makaimik si Ashton, ay muling nagsalita si Amaya nang mapatingin ito sa kanyang braso. Teka, may sugat ka. Hindi na itago ng ginang ang pag-aalala. Automatiko ring dam ako ang tingin nito sa mukha ni Ashton. Namumutla ka rin. Noon na naglakas loob namang lumapit si Tadeo sa dalawa. Master, ipagamot po muna ninyo yung sugat nyo. Kanina pa po dumudugo yan. I'm alright Tadeo. Mamaya na lang. Kaagad namang gumuhit ang pagtutol sa mukha ng kanyang tauhan. Pero Master, hindi lang po basta sugat yan. Please lang to Tadeo. Pero Master, hindi na nito natapos ang kanyang sasabihin, nang binigyan siya ng amo ng tingin na tila nagsasabing tumigil na ito. Tama ang tauhan mo anak. Ipagamot mo na yan, sabat ng ginang. Wala nang nagawa si Ashton kundi napabuntong hininga na lamang. Alright. Akmang hahakbang na paalis si Ashton, nang marinig nila ang nakakabinging tunog ng makina, walang iba kundi ang heart rate machine. Automatiko siyang napalingon sa kanyang misis. Emmy, nag-aalalang bulalas ni Amaya. Pakiramdam naman ni Ashton ay tila tumigil ang inog ng kanyang mundo sa nasaksihan. Kitang-kita niya na tila nagkakagulo ang medical team. Ngunit ang higit na nagbigay sa kanya ng pangamba, ay nang makita niya ang pagbaba ng mga numero sa heart rate monitor. Muling napahawak si Ashton sa pintuang gawa sa salamin. Emmy, kusang tumulo ang kanyang mga luha. Clear. Narinig niyang turan ng doktor. Matapos iyon ay nakita niya ang paggamit nito ng reviving machine. Emmy, muli niyang asal. Emmy anak. Lalong humagulgol si Amaya Valdez. At tila nadurog ang kanilang mga puso, nang makita niya ang pagpantay ng guhit na nasa heart rate monitor. Lalong sumikdo ang kanyang puso. Muli nilang nakitang ni-revive siya ng mga doktor, ngunit hindi nagbago ang heart rate. Lalong humagulgol ang kanyang biyenan. God, please, no. Hindi ko kayang mawala sakin si Emmy. Lumuluhang asal niya. Master, naramdaman niya ang paghagod ni Tadeo sa kanyang likod. Ilang sandali lamang ay nakita niyang umiling ang doktor. No, 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 it's not true. Umiling-iling siya. Ang anak ko. Tila nang hihinang napahawak sa pinto si Amaya. Ang puso nilang wasak ay tila lalong nadurog sa sunod nilang narinig. Time of death, 1:23 a.m. Iginala ni Ashton Blumentritt ang tingin sa loob ng musoleo. Nasa 5 by 5 meters ang lawak nito. Gawa sa kulay itim na marmol ang sahig. Sa pinakadulo ay makikita ang isang nicho. Sa magkabilang gilid nito ay makikita ang rebulto ng dalawang anghel. Gawa sa salamin ang magkabila ang dingding nito, dahilan upang makita ang namumukadkad na mga bulaklak na nasa labas. Nagsimulang humakbang palapit si Ashton patungo sa libingan. At habang papalapit siya ng papalapit,
ay tila tumitindi ang kirot sa puso na kanyang nadarama. We missed you so much, our beloved. Mabigat ang dibdib ni Ashton na ipinatong ang isang bungkus ng puting chrysanthemum sa lapida ng kanyang minamahal. I'm so sorry. Mahinang asal niya, puno iyon ng sinseridad. Kaagad rin niyang naramdaman ang paghapdi ng kanyang mga mata. I am very sorry, kasalanan ko ang lahat ng tila naluluhan niyang turan. Nagpakawala siya ng hangin, upang gamaan ang bigat ng dibdib na kanyang nadarama. Sandali ring siyang tumangala upang pigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Ilang sandali pa siyang nanatili roon. Isang beses sa isang linggo kung bumisita siya rito, ngunit tila ba hindi pa rin maibsan ang kanyang pangungulila. I gotta go now. Always remember that I love you. Nang tuluyan siyang tumalikod, ay hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha, na kaagad rin naman niyang pinyunas. 2 taon na rin ang lumipas, ngunit parang bang kahapon lamang nangyari ang lahat. Naroon pa rin ang sakit, na tila ba kailanman ay hindi kayang hilumin ng panahon. Uncle, kusang huminto ang mga paa ni Ashton, nang marinig niya ang pagtawag. Nang magangat siya ng tingin, ay bumungad sa kanya si Dark Indigo. Simpleng-simple lamang ang hitsura nito sa suot nitong pink polo shirt at jeans. Ang kanang kamay nito, ay may bitbit na maliit na basket ng white carnations at daisies. I didn't expect to see you here, Indigo. Walang ngiti niyang turan. I am just paying a short visit, Uncle. Marahan na lamang siyang tumungo bago siya tuluyan lampasan ng kanyang pamangkin. Hindi naman naiwasan ni Ashton na sundan ng tingin ang kanyang pamangkin, nang sumagi sa isip niya ang nangyari noon. Kung meron man sigurong magandang nangyari sa mga nakaraang taon, iyon ay ang pagkakaayos nilang magtiyuhin. At tila sariwa pa iyon sa alaala ni Ashton. I'm sorry, Indigo. I am so sorry for accusing you. Puno iyon ng sinseridad. Ilang araw niyang pinag-ipunan iyon ng lakas ng loob. Kaya naman nang makapagsolo sila ni Indigo sa mismong araw ng libing, ay hindi na niya pinalampas ang pagkakataon. Let's just forget it, Uncle. And besides, I am sorry too for all the things I've done to you. Bago siya makaimik, ay muling nagsalita si Indigo. Let's start a new uncle. Miss ko na po yung dating tayo, yung may uncle ako at the same time, best buddy. Tila naman hinaplos ang puso ni Ashton sa narinig. I also missed my nephew. Let's fix it, maybe it's about time to heal and let's be family again. Gumuhit ang munting ngiti sa labi ni Ashton, nang maalala niya ang nangyari noon. Baon niya ang ngiting iyon hanggang sa sumakay siya sa kanyang kotse, at tunguhin ang sunod niyang destinasyon. Marami ang nangyari sa loob ng 2 taon. Nang gabi ding iyon, ay binawian ng buhay si Dindy. Nagawa siyang may sugod ng mga rumesponding pulis, ngunit makalipas ang 1 oras, ay binawian rin ito ng buhay. Gayunpaman ay nabuksan pa rin ang kaso ng magkapatid na tuka. Matapos ang interogasyon, ay inamin ni Flaquido Villacorda ang krimen. Nang araw ding iyon ay nakulong ang matandang Don. Parang kailan lang nangyari iyon. Kay bilis lumipas ang 2 taon. Hindi na iwasan ni Ashton ang mapabuntong hininga, nang tuluyan na siyang makapasok sa presinto. Nasa hall po ang papa niyo, sir. Meron po kasing mini-event ngayon. Marahan lamang siyang napatango. Can I have a short glance? Agara namang tumungo ang officer. Sumunod po kayo, sir. Nagpatiuna ito sa paglalakad, na agad rin naman niyang sinundan. Binuksan ito ng bahagya ang pinto, at saka siya hinayaang makasilap sa loob ng maliit na hall. He will not turn his face from you if you return to him. Tila hinaplos ang puso ni Ashton Blumentritt sa nakita. Mula sa harap ay naroon ang kanyang ama habang hawak-hawak ang isang mikropono. Hindi naman lingid sa inyo na biniyayaan ako ng marangyang pamumuhay. And it feels like, everything in my life is perfect. I had a wealthy life that I can buy almost everything. I am born with good looks. And I am blessed with loving wife and kids. Pakiramdam ko tuloy, nasa taas ako. Kaya namang naging ganoon na lamang kadali sa akin noon ang magdesisyon. Dala ng galit, hindi ko na naisip ang magiging epekto ng ginawa ko sa ibang tao. It took me several years before I could realize my mistakes in life. At anggan pala sa pakiramdam iyon.
Napakaganda sa pakiramdam ang humingi ng tawad, at magbalik loob sa Panginoon. Buong akala ko noon, parusa ko ito. Pero habang tumatagal ay natanto ko ang aral na dapat kong matutunan. I also found my real purpose in life, yun ay maging boses ng mga salita ng Diyos. While doing this, I felt like I am fulfilled person. Gumuhit ang munting ngiti sa labi ni Ashton Blumentritt. Labis siyang natutuwa sa pagbabago ng kanyang ama. Mga kaibigan, anuman ang ating mga kasalanan, hindi pa huli upang humingi ng tawad at magbagong buhay. Hindi lang po iyan ang pinagkakaabalahan ng papa niyo dito, sir. Automatiko namang napatingin si Ashton sa jail officer dahil sa tinura nito. Nagsimula na rin ang paggawa nila ng handcraft projects, para raw kumita ang mga kapwa niya preso. Marahan namang tumungo si Ashton, bago nito muling ibalik ang tingin sa kanyang ama, na abala sa pagsasalita sa harap ng kanyang kapwa preso. Nagpapasalamat lamang siya, dahil hindi nagtanim sa kanya ng galit ang kanyang ama, matapos niya itong ipagkalunos sa mga alagad ng batas. I got to go now. Babalik na lang po ako para makita si Papa. Sige po, sir. Sasabihin ko na lang po sa kanya na dumalaw kayo. Matapos sabihin iyon ng officer, ay kaagad na ring umalis si Ashton. Wala pang 30 minuto, ay nakarating na siya sa kanyang sadya. Pagkarating niya sa harap ng kulay moss green na higanteng gate, ay automatiko iyong bumukas. Hindi niya naiwasan ang mapangiti, nang huminto siya sa garahe ng kanyang tahanan. Papa, Daddy, halos magkasabay na bulalas ng kambal. Kaagad ring tumakbo ang dalawa palapit sa kanya at yamakap. Nang kumalas ng yakap ang dalawa, ay panandalian siyang yumukod. Ready na ba kayo? Nakangiting tanong nito. Yes, Daddy. Parehong nagniningning ang mga mata ng kambal. Sabay pang pumalakpak ang dalawa dahil sa labis na galak. That's good. Sige na, kunin na ninyo yung mga gagamitin ninyo. Sige po, Papa. Matapos iyon ay kaagad na tumakbo ang kambal patungo sa kanyang silid. Kaagad naman tinungo ni Ashton Blumentritt ang kanyang silid upang maghanda. Wala siyang sinayang na sandali, kaagad siyang pumasok ng banyo upang maligo. Pinili niyang isuot ang isang moss green na polo na itinupi nito hanggang siko. Tinurnuhan niya iyon ng itim na slacks at sapatos. Matapos siyang magsuot ng relo, at magwisik ng pabango, ay lumabas na siya ng silid. Napahinto lamang siya sa sala, nang mapadaan siya sa malaking salamin. Huminto siya roon at sinuri ang sarili. Nakabihis ka yata. May lakad ka ba? Automatiko siyang napalingon sa pinagmulan ng tinig. Bumungad sa kanya ang babaeng nakasuot ng floral dress na hanggang tuhod nito ang haba. Pinatungan niya iyon ng apron na kulay puti. Lalong tumamis ang kanyang ngiti. Saan ang punta mo? Mapanuri siya nitong tiningnan, kasabay ng pagtanggal sa suot nitong apron. I have a very very special event to attend with. Marahan itong tumango. E paano yung mga pinaluto mo? Ang dami pa naman nun. Kaagad namang lumapit si Ashton sa kanyang misis. Automatiko rin niya itong hinapit sa baywang. Hindi yun masasayang, kakainin natin yun. Hindi naman naiwasan ni Emmy ang mapakunot noo. Akala ko ba may event kang pupuntahan? Yes. And that event will happen here. Bago pa makaimik si Emmy, ay lumuhad na si Ashton sa kanyang harapan. Emmy Valdez Villacorda, please marry me again. Tila naman automatikong nanubig ang mga mata ni Emmy, lalo na nang biglang sumulpat ang dalawang bata. May hawak na bouquet ng pink roses si Hyde, at may hawak ng heart balloon si Hyde. Say yes. Say yes. Magkapanabay pang cheer ng dalawa, habang tumatalon-talon. Tumayo ka nga dyan. Maluha-luha niyang hinayla si Ashton. Say yes first. May choice pa ba ako kundi mag-yes? Nang muling hilahin ni Emmy si Ashton, ay sumili ang matamis na ngiti sa labi ng lalaki. Yehey! Tumalon-talon sa tuwa ang kambal, nang isuot ni Ashton ang singsing sa kamay nito. Thunders naman eh! Taon-taon na lang ba tayong ikakasal? Naluluha ito sa labis na galak. Kung pwede nga lang araw-araw, gagawin ko. Para maiparamdam ko sa iyo na wala akong ibang nakikita na makakasama ko sa habang buhay, kundi ikaw lang. Tila naman hinaplos ang puso ni Emmy sa narinig. Ako din naman. Wala na akong nakikita na iba pang makakasama sa buhay kundi ikaw lang.
Hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang luha na maagap namang pinyunas ni Ashton. May isa pa akong sasabihin sa'yo, Thunders. Bago pa makaimik si Ashton, ay kaagad na bumaling si Emmy sa kambal. Mabilis namang tumakbo ang dalawa palapit sa kanila. Kaagad ring humugot si Hyde sa kanyang bulsa, at saka iniabot iyon sa kanyang kambal. Daddy, Mommy has gift for you. Iniabot ni Hyde ang hawak niya kay Ashton. Chocolate. Puno naman ng pagtatakang tanong ni Ashton, habang hawak nito ang maliit na tsokolate. Buksan mo na po, Papa. Puno ng excitement na turan ni Hyde. Hiba't balikat namang binuksan iyon ni Ashton. What's this? Hindi niya naiwas ang may tanong, nang makita nito ang kulay puting parihaba. Kumabog ang kanyang dibdib, lalo na nang mabasa niya ang salitang pregnancy test. Nanginginig ang kamay itong inilabas iyon sa pekeng kahon ng chocolate. Ibig sabihin ba, kusa niyang tinihil ang kanyang sasabihin. Tila naluluha siyang tumingin sa kanyang misis. Marahan namang tumungo si Emmy. Oo, magiging tatay ka na ulit. Yahey! Magpanabay na tumalon-talon sa tuwa ang kambal. Magkakaroon na kami ng kapatid. I want it to be a girl. Mas masaya kung lalaki, para may kalaro tayo ng baril barilan. But it would be better if we have a sister. Hindi. Mas okay kung, hindi na natapos ni Hyde ang kanyang sasabihin, nang magsalita si Ashton. Enough kids. Pwede namang magkaroon kayo ng little sister and brother. Nagkatinginan ang kambal. Bumukas rin ang galit sa kanilang mukha. We will have a twin brother and sister. Pwede naman, natigil si Ashton sa sabihin, nang tampilan ni Emmy ang kanyang braso. Aba, akala mo ba madaling manganak? Humigpit naman ang pagkakayakap sa kanya ni Ashton, at saka mahina itong bumulong sa kanya. Masarap naman gumawa. Automatiko namang namula ang pisngi ni Emmy sa narinig. Marinig ka ng mga bata. Mahina niya itong kinurot sa tagiliran, ngunit lalo namang natawa si Ashton. Inaasar mo naman ako. Gigil niya itong hinabol ng kurot, ngunit lalo lang namang natawa si Ashton. Hey lovers! Pareho silang natigil, at napatingin sa pinagmulan ng tinig. Mukhang tuloy na ang renewal of vows nyo ah. Matamis ang ngiti ni Gabriel habang nakatitig sa kanila. Yes kuya. Actually, we have a double celebration for tonight. Ngunit sa totoo lamang higit pa sa double celebration ang tuwang nadarama ni Ashton Blumentritt. Matapos ang trahedyang kanilang pinagdaanan, ay tila unti-unti nang bumabalik sa ayos ang lahat. Tandang-tanda pa niya ang nangyari ng gabing iyon. Tila gumuho ang mundo niya, nang ideklara ng doktor na patay na ang kanyang asawa. Ngunit ang pag-asa niyang gumuho, ay tila unti-unting bumalik sa ayos, nang muling tumunog ang makina, at tumaas ang numero roon. Ang makaligtas sa kamatayan si Emmy, ay labis-labis niyang ipinagpasalamat sa lumikha. Pangako niya, hindi niya sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya, upang makasama pa ang kanyang pinakamamahal. Hindi naging madali ang sumunod na mga buwan. Ilang ulit niyang nahuhuling umiiyak ang kanyang misis, sa tuwing naaalala nito ang pagkawala ng kanilang supling. Kaya ngayong, nakikita na niyang nakakangiti ng muli ang kanyang kabiyak, ay wala ring pagsida ng kanyang tuwa. Alam niyang marami pa silang pagdaranan, ngunit nasisiguro niyang anuman ang dumating na pagsubok, natitiyak ng kanilang puso na magkahawak kamay silang susuungin iyon. Anuman ang maging kahihinatnan ng bukas, para kay Ashton Blumentritt, daig pa niya ang nanalo sa anumang laban. Dahil ang babaeng inaasam-asam lamang niya noon, ay umiibig na rin sa kanya ngayon. Wala na nga siyang mahihiling pa. Idagdag pang biniyayaan siya ng magpapaalala sa kanyang tagumpay, ang kanilang mga anak, ang kanyang munting trepeo. The Untold Meeting of Ashton and Hyde. Tatay Tado, saan po tayo pupunta? Baka po hanapin ako ng mama ko. Nakangusong niyugyug ni Hyde ang kamay ni Tadeo na hawak-hawak niya, upang makuha ang atensyon nito. Kaagad naman siyang nilingan nito, ngunit hindi pa rin ito tumigil sa paglalakad. Sandali lang naman tayo eh. Tila baliwalang turan nito. Lalo namang napanguso si Hyde. Baka magalit ang mama ko. Ungot niya na muling niyugyug ang kamay ni Tadeo. Huminto naman ang lalaki sa paglalakad, at saka hinarap ang bata. Huwag kang mag-alala, sagot kita. Lalo namang hamaba ang nguso ng 3 taong gulang na si Hyde. E saan po ba kasi tayo pupunta?
Lumuhad si Tadeo upang magpantay sila. May kikitain lang tayong importanteng tao. Hintayin na lang natin siya dito. Lukot naman ang mukha ng batang inalis ang tingin kay Tadeo, kasabay ng paghalukip-kip. Buntong hininga na lamang na napatayo si Tadeo. Hindi rin niya naiwasan ang mapailang, habang nakatitig sa bata. Aniya sa sarili, kuhang-kuha nito ang halma ng mukha ng kanyang ama, at ang ilan sa mga ugali nito. Ilang sandali lamang ay huminto na di kalayuan ang isang itim na kotse. Kahit hindi pa nakakababa ang lula ng naturang sasakyan, ay alam na agad ni Tado kung sino iyon. Nandyan na yung hinihintay natin. Baling niya sa batang nakabusangot. Kaagad namang siyang nilingan ng bata. Nang makita niyang nakatingin sa ibang direksyon ang kanyang tatay Tado, ay automatiko niyang sinundan ang tingin nito. Kitang-kita naman ni Hyde ang paglapit ng lalaking matangkad. Sakto lang ang puti ng balat, at matipuno ang pangangatawan. Nakasuot itong kulay dark blue na polo, na tinernuhan nito ng itim na pantalon, at dark blue na rubber shoes. Nang mapunta ang tingin sa kanya ng lalaki, ay napahinto ito sa paghakbang. Lumamlam din ang kulay abo nitong mga mata. Hyde, hindi umimik ang bata, nanatili itong nakatitig sa kanya. Can I hug you? Automatiko namang napabuling si Hyde sa kanyang tatay Tado. Sige na, yakapin mo na siya. Hindi naman masamang yakapin mo siya eh. Napanguso itong muli. Hindi ko po siya kilala eh. Napakamot naman ang ulo si Tadeo sa tinura ng paslit. Okay sige, ipapakilala kita sa kanya. Hinawakan nito sa balikat si Hyde, at iniharap sa lalaki. Siya si Sir Bloomtrint, mayaman, mabait at kasing gwapo mo. Muli namang napatitig ang bata kay Ashton. Pareho tayo ng color ng eyes. Walang kangiti-ngiti nitong turan. Gumuhit naman ang tipid ng ngiti sa labi ni Ashton. Gusto mo bang mamasyal kasama si Sir Bloomtrint? Muli itong bumaling kay Tado. Stranger po siya eh. Sasama naman ako eh. Hindi umimik ang bata, sa halip ay ngumuso lamang ito. Sige na sama na tayo. Minsan lang tayo makapasil. Please join me. Tila naman nagmamakaawang tura ni Ashton sa bata. Hindi naman umimik ang bata. Nanatili lamang itong nakatingin sa kanya. Please. Puno ng sinseridad ang mga mata nito, kasabay ng paglahad nito sa kanyang kamay. Sige na, masaya kaya ang may ka-holding hands. Nang hindi kumilos ang bata, ay buntong hiningang kinuha ni Tadeo ang maliit na kamay nito, at ipinatong iyon sa nakalahad na kamay ni Ashton. Tatay Tado, tila nag-aalala itong lumingon kay Tadeo, nang magsimula silang maglakad ni Ashton Bloomtrint. Nakasunod ako. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita ibebenta. Takot ko na lang sa mama mo no. Nang makita ng batang nakasunod sa kanila si Tadeo, ay bumaling ito sa lalaking nakahawak sa kanya. Aniya sa sarili, mukha namang mabait ang lalaki. Ano pong gagawin natin dito? Hindi niya naiwasang may tanong, nang pumasok sila sa entrance ng mall. We are here to spend time together. You can buy anything and everything you want, tura nito kasabay ng pagtuntong nila sa escalator. Uwi na po kami ng tatay Tado ko. Wala po akong gustong bilhin. Meron yan, ibili mo ng kahit ano ang mama mo. Alam mo na, yung mga kailangan niya. Sabat ni Tadeo na nakasunod sa kanila. Kaagad naman siyang nilingon ng bata. Bigas at ulam po. Napakamot naman ang ulo si Tadeo. Pwede naman. Nang tuluyan silang makapasok sa supermarket, ay kaagad na kumuha ng cart si Tadeo. Come on, pick anything you want. Turan naman ni Ashton sa bata. Libre po. Kaagad namang tumungo si Ashton. Yes. All the charges are mine. Don't worry about it. Hinarap naman siya ng bata, at saka humalukip-kap. Bakit niyo po ako bibigyan? Hindi naman po ikaw si Santa Claus. Baka mamaya po, may kapalit ito. Katulad ng ginagawa ng mga bad guys. Sabi ng mama ko, huwag daw akong tatanggap ng kahit ano sa di ko kilala, dahil baka niloloko daw nila ako. Alam niyo po, scam is real. Muli na lamang napakamot ng ulo si Tadeo. Iba naman yun. Kilala ko naman si Sir eh. Tatay, iyon po ang bilin sakin ni mama eh. Hindi po ako dapat tumanggap ng kahit na ano sa stranger. Ayuda ito, palusot nito. Ayuda po. Oo, iyong katulad ng natatanggap niyo buwan-buwan na groceries. Iyong galing po kay Mayor. Oo yun nga, nadali mo.
Muli namang bumaling ang bata kay Ashton. Ikaw po si Mayor. Tila naguguluhan namang napabuling si Ashton sa kanyang tauhan. Oo, siya si Mayor. Mabilis na sagot nito sa bata. Ang bait niyo naman po. Sumilay ang munting ngiti sa labi ng bata. Kasi love na love niya kayo ng mama mo. Dahil sa munti nitong ngiti, ay umupo siya upang magpantay sila ng kanyang anak. Can you hug me? Unti-unti namang nabura ang ngiti ng bata. Kaagad rin itong bumaling kay Tadeo. Sige na, hug mo na siya. Bawal kaya ang madamot. Muli namang ibinalik ng bata ang tingin niya kay Ashton. Sige po, hug po kita. Mabait ka po lumapit ito lalo sa kanya, at saka iniyakap ang mga kamay nito sa leeg ni Ashton. Kaagad namang humigpit ang yakap ni Ashton sa bata. I miss you so much. Hindi nito naiwasan ang mapaluha, na kaagad naman niyang pinyunas. Nang maramdaman iyon ng bata, ay kaagad itong humiwalay ng yakap sa kanya. Nag-cry po kayo. Kaagad namang umiling si Ashton. No, napuwing lang ako. Tumayo ito upang makaiwas ng tingin sa kanyang anak. So, let's start buying groceries. Marahan namang tumungo ang bata. Okay po. Kaagad rin itong kumilos upang makapamili. Kumuha ito ng gatas, kape, asukal, noodles, delata at mga biscuit. Don't you want chocolates? Pwede pong kumuha. Of course. Thank you po. Mabilis itong lumapit sa mga chocolates. Kumuha lamang ito ng isa, at inilagay iyon sa cart na tulak-tulak ni Tado. You can add more. Hindi na po. Baka po maubos ko pero mo po. Hindi namang naiwasan ni Tadeo ang bahagyang matawa sa tinura ng bata. That's okay. I can still earn. Gayunpaman ay hindi pa rin kumilos ang bata, kaya naman si Ashton na mismo ang kumuha, at naglagay ng mga iyon sa cart. Master, huwag po sana nating damihan, baka po makahalata si Lady Emmy. Mahinang turan nito sa kanyang amo, habang abala ang bata sa pagtingin-tingin sa estante. I know you can do alibi to that Tadeo, turan naman ni Ashton, kasabay ng paglapit nito sa bata. Napakamot na lamang ng ulo si Tadeo. Aniya sa sarili, sasabihin na lamang niya sigurong nanalo sila sa special raffle ni Mayor. Bibili po ako ng sabon, lagi pong naglalaba ang mama ko, saad ng bata kasabay ng pagkuha nito ng sabang panlaba. What about toys? Hindi na po. Hindi naman po namin kailangan ng mama ko yun But don't you want it? Gusto po. Pero magpapabili na lang po ako sa papa ko. Napalunok naman si Ashton. Your father. Mahina niyang saad. Where is he? Hindi ko po alam sa mama ko. Hindi po siya nagkukwento Do you want to be with your father? Sandali siyang tinitigan ng bata bago nagsalita. Opo, basta po kasama ang mama ko. Sa usapan nilang iyon, lalong naging desidido si Ashton na lumantad na kay Emmy. Planado na ang lahat, babalik siya sa ibang bansa, upang ayusin ang dapat niyang ayusin. Pagtapos ay magpapakilala na siya kay Emmy, at aaminin ang nagawa niyang kasalanan. Ngunit ang plano niyang iyon, ay nasira ng isang araw ay tumawag si Tadeo Miguero dala ang isang balita. Ayon sa kanyang tauhan, ay nakuha na ni Dark Indigo ang mag-ina, at nakatakda na ring ikasal ang dalawa. Wala na tuloy siyang choice kundi pairalin ang dahas. Matapos niyang utusan si Dindi na dalhin sa House of Blumentritt si Hyde, ay kaagad niyang tinungo ang kasalan. Naging matagumpay naman, dahil nagawa niyang mapigilan ang kasal at makuha si Emmy. Ngunit gaya ng inaasahan niya, ay kulang na lamang na isumpa siya ng babae dahil sa labis na galit. Mabuti na lamang dahil kahit papaano ay nasa poder niya si Hyde. Mayor, nandito ka po. Nagniningning ang mga mata ng bata nang lumapit siya rito. Hindi rin niya napigil ang sarili, kaagad niyang niyakap ang walang kamuwang-muwang na bata. From now on son, we will be together. Babawi ako sa mga naging pagkukulang ko noon anak. Lou, ano pong pinagsasabi niyo, Mayor? Kumalas ng yakap si Ashton sa kanyang anak. Humawak siya sa magkabilang balikat ng bata, at mataman niya itong tinitigan. Listen to me Hyde, I am not Mayor. I am your real father, I am your dad. May daddy na po ako. Listen, Dark Indigo is lying. Sabi rin po ng mama ko daddy ko raw po si Daddy Indigo. But I am your real father.
Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ay muling nagsalita ang bata. Huwag niyo na lang pong ipilit. Naniniwala ako sa mama ko. Hindi po ikaw ang daddy ko. May daddy, indigo na po ako. Nakaramdam naman ng lungkot si Ashton sa tinuran ng bata. Aniya sa sarili, mukhang hindi lamang siya kay Emmy mahihirapan, kundi pati sa kanilang anak. Kung gusto mo, ikaw na lang po ang papa ko. Muling bumalik ang tingin ni Ashton sa kanyang anak. May daddy na po kasi ako kaya kung gusto mo po ikaw na lang po ang papa ko. Kung gusto mo po. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Ashton. Mabilis siyang tumungo at sumagot. Of course. I would love that. Sa tuwing binabalikan ni Ashton ang alaalang iyon kasama ang kanyang anak na si Hyde, hindi niya maiwasan ang mapangiti. Aniya sa sarili, tapos na siya sa panahong palihim lamang niyang ginagampanan ang kanyang responsibilidad. Ngayong nabuo na ang kanyang pamilya, sisiguruhin niyang ibibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya bilang isang ulirang ama, at asawa ng babaeng tangi niyang minamahal.